Anyway po, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang pong batingin ang lahat ng mga mothers dito ng Happy Mother's Day! Sino yung mga mothers dito? Wow, halos lahat na pala nandito, mothers. Alam niyo ba na privilege tayo kasi hindi lahat ng mga babae pwedeng maging mother. No, kaya we are blessed dahil naging mother tayo. Napaka-importante ng role na ginagampanan natin. Imagine yan, tinan mo ngayon, nagtatrabaho ka na. Aside dun sa mga role mo sa bahay, asawa ka, nanay ka, empleyado ka. Mahirap yun na all at the same time. We are doing that all at the same time. Kaya salute po sa lahat ng mga mothers natin. Gusto kong tawagin lahat ng mga mothers. Pwede bang tumayo sila dito sa harapan? Mga mothers, dito po tayo sa harapan. Sige na, mga mothers at mga magiging mother ulit. Yung mga magiging mother ulit. Yan. Wala yung mga mothers natin. Alam niyo ba na blessed kayo? Dahil hindi lahat ng mga babae kaya maging mother, di ba? Marami ngayon, bumibili pa ng magiging anak. So, yun po. Ngayong umaga na to, gusto namin i-alay itong awit na to para sa inyong mga mothers. Sabi sa awit, pasasalamat ang aming alay dahil tayo ay ginawa ng Diyos na maging ina.
po sa iyo sa umagang ito. Kami, O Diyos, na kasama ka namin sa oras na ito, O God. Kami po ay natutuwa, O God, kasama ka namin sa oras na ito, Lord. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa pagkaway ng Espiritu, O God. Lord, salamat po ay excited po kami at nagagala kami na pasalamatan ka namin, O Diyos, kung nakita ng mga awitin kami, O God. Sapagkat sabi niyo, O God, hindi mo kami pababayaan ni iiwan man. Salamat po sa tagumpay na inyo pong binigay. Dahil po sinabi niyo, O God, ng iglesia ito ay itatay mo. At hindi ito malulupit, Panginoon, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang susi ng kaharian ng langit ay binigay niyo sa amin. Kaya po kami naniniwala, Panginoon, na itong tagumpay na ito ay sa amin, Panginoon. Salamat po, tagumpay kami sa lahat ng mga kahirapan ng buhay. Tagumpay kami sa lahat ng rayos ng karamdamang sakit, Panginoon. Dahil po yan sa inyo, Panginoon Jesus, kaya ikaw ang aming tinataas sa umagang ito. Ikaw po ang aming pinapapurihan, Panginoon. Sapagkat yung tagumpay na anak kay Kristo ay tagumpay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kalakasan. Lahat ng pagbabala ay ibinigay mo na, Panginoon. Binigay mo ang susi ng kaharian, langit, at ito'y nasa amin, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa revelation. Salamat sa pahayagan, Panginoon. Salamat po sa inyong pinagpalang lingkod, Panginoon. Pastor Lumi, Panginoon. Purihin kayo aming Diyos. Salamat po sa sarimong revelation. Panginoon, maraming salamat dahil po sa iyong biyaya nagdiriwang, Panginoon, ng Mother's Day. Salamat po, Panginoon, at sila po ay inyo pong pinagpala. Salamat po at sila po ay ilaw ng tahanan. Ginagamit niyo sila, Panginoon, upang maging gabay, Panginoon, sa ating pong mga anak, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Excited kami, Panginoon, na sambahin ka namin sa umagang ito. Excited kami, Panginoon, na purihin ka namin, Panginoon. Salamat po at di kami nag-aalala sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na kay Kristo we are complete. Kay Kristo kami ay kompleto. Naniniwala kami, Panginoon, na walang dadako sa ating karamdaman sa ating Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Sa iyo ang mataas na pagpuri at pasalamat. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning. Good morning po. Good morning sa lahat ng mothers at mga magiging mothers at sa nagpapaka-mother. Amen. Nagagalang po ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Sa umagang ito ating pupurihin ang ating Diyos. Amen. Dahil magsaya, magpuri, pumalakpak at umawit sa ating Panginoon. Amen. Anong gamit ng kamay? Amen.
Diyos na napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon God. Wala ka pong ibang ginawa kundi kami ay mahalin, Panginoon Lord God. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, kami lumalapit, Panginoon. Lord, punong-puno ang puso namin ng pagmamahal, Panginoon Lord God. Ito lamang po yung nais namin gawin, Panginoon Lord God. At dito iikot, Panginoon, ang buhay namin para sa iyo, Lord God. Aawitan ka namin, Panginoon Lord God. Awiting may pasasalamat at pagpupuri. Awiting punong-puno ng pagmamahal, O Diyos. Awitan ka ang pinakananais ko. Yes, Lord. Sambahin ka.
Yes, Lord, ito ang aming tunay na dahilan pala. Pinapagaling ka dahil sa ikaw ay ikaw, Panginoon, wala na pong iba. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais naming ibigin ka, O Diyos. Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa pagkakala. Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa panahon, Diyos. Hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay Bahat kita, O Diyos, walang iba. Nais kong ibigin ka, Panginoon. Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa pagkakala. Nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka. Dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Dapat ka, Panginoon, sa aming pagsama, sa aming pagpupuri, Panginoon, at pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa pagkilos mo sa umagang ito, O Diyos. Lord, patuloy ka, Panginoon, Lord God, kumalaw at sumilos sa buhay, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po, Panginoon, buksan ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon, Lord God, ang aming spiritual ears, Panginoon, Lord God, upang makinig sa iyo, Panginoon. Dalayanan mo, Panginoon, O God, ng anointing mo, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoon, O God, upang magpahayag, Panginoon, ng iyong banal na salita, Panginoon. At Lord, maraming salamat po sa pagtanggap namin, Panginoon, O Lord, ng iyong blessing sa umaga nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Yung mas malakas na palakpak. Talaga naman yung kaaway nung kung kailan tayo napayagan na maagang makapasok dito. Doon tayo nagkaroon ng mga delays. Kaya, if that is a sign na talagang nakikikompete ang kaaway sa atin. Ngayong umaga, very excited ako. Nung isang araw na sinabi ni Pastor na
Sister Jen, ito po yung ini-impress, very strong ang conviction sa akin ni Lord na ito ang ibigay kong mensahe. At first, sabi ko sa kanya, Pastor, mag-feedback po ako sa iyo. Medyo hesitant ako pagdating sa ganitong topic about giving. But kung napakalakas po ng conviction na yan ni Lord sa inyo, sige po, Pastor. Ako kasi, I personally testify na naranasan ko yan. Yung nag-testify ko po kila Pastora na nag-meet tayo kung bakit nagkaroon kami ng Jeren. Yun. So to talk more of that, bakit kaya nahihinder yung ating pagpapala? Sabihin po yan ni Pastor. May gagawin po siya ngayon na manifestation later. Hallelujah! Masaya ba tayo mapuri sa Panginoon? Parang hindi masaya may umaga. Anyway, we're so blessed to be here with my wife. Pastora Nora, kasama ko po siya po yung binigyan po kami ng Panginoon ng 4 na magilusog sa Panginoon. Mababait ng mga anak. Malalaki na po sila at ina-appreciate ko po si Pastora sa kanyang pagiging nanay. No? Kasi yung influensya ng nanay, napakalaga. Happy Mother's Day po, ma'am. At sa mga mothers, Happy Mother's Day. At kasama ko po siya ngayon. And so, we're so blessed to be with you this morning. Although, kaya ko sabi ko kay yung mag-text si ma'am sa akin, sabi niya, Pastor Paul, di ba ma-congregate nyo kami ng Sunday? Tamang-tama, meron kaming guest speaker mamayang 9:30 sa SM Cinema 1. So sabi ko, ano ito, timely ito. So, dahil nag-fellowship kami ng kanya ni Pastor Randy, oh. And nung sinabi niya yun, I was praying. Meron ako mensahe. Actually, sa iPad ko, napakarami ko pong mensahe. Then every Sunday, I preach. Minsan tatlong, nung nandun pa kami, 3 services. Pero sa SM, 9:30 to 11 o'clock po kami doon. And we're so blessed to see God moves, no? Nagumagalaw ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, before I minister the Word of God, gusto ko tawagin ang aking butihing may bahay. At siya manalangin, ano? Ipanalangin niya so ang word at ipanalangin niya yung mga nanay sa umagang ito sapagkat kami po ay napaka-blessed sa buhay. Dahil malalaki na po yung aming mga anak. Yung bunso namin mag-graduate na sa architecture. Itong taon na ito, last year na purihin ng Diyos. Nakatapos sila ng magaan. Pinagpala ng Panginoon. Yung mga trabaho na. Purihin po ang Diyos. Amen? So, magaan po ang buhay namin dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. At hindi ko naramdaman sa aming pagpapalaki. Ako hindi ko siguro naramdaman sa pastora kasi may word. Pero napakadait po ng Panginoon. Amen? Pastora, would you stand up and pray for the mothers and pray for the word. Tumayo po tayong lahat. Amen. Bago po tayo mag-pray, gusto ko lang po ibigay yung mensahe ng Panginoon dito sa Kawikaan chapter 40 verse 1. Ito po para sa mga ina ng tahanan. Sabi po dito sa verse 1, ang marunong o ang matalinong babae ay pinatatatag ang kanyang sambahayan. Sino po dito ang matalino? Sino po dito ang marunong na babae? Taas po natin ang kamay. Lahat po tayo. Pero may dito din po sinasabi na ang marunong na babae ay pinatatatag ang kanyang sambahayan. I believe sa bawat ina at sa bawat magulang dito lahat ng mga ina, ihangarin po natin ang ating mga tahanan ay maitatag po. Amen? Wala, sabi doon sa unless the Lord builds the house, we labor in vain that builds it. So walang ibang magtatatag ng ating tahanan kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Kaya po tayo tinatawag na magtalino, marunong, at sinasabi ito, mabait na asawa. Amen? So, sa umagang ito, gusto ko po i-declare ito sa bawat kababaihan at the same time, ang salita ng Panginoon sa araw ito. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Pinagsalamatan ka namin. Pinapupurihan ka namin, Panginoon, na tunay na ikaw ang nagtatatag ng aming sambahayan. Sa pamagitan ng iyong mga salita, itinatag mo ang sanlibutan. At ganoon din po sa bawat ina, sa bawat nanay na narito, Panginoon, salamat kami. Sineselebrate po namin ang araw na ito para sa amin po na ina ng tahanan at ganoon din po, Panginoon, salamat na ikaw ang nagtatayo, nagtatatag ng aming tahanan at sa pamagitan mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God,
ay tumatatag ang aming sabat. Ikaw nagbibigay sa amin ng karunungan paano maging mabuti, matalino at mabait na asawang babae, Panginoon, na kami po'y pagpapala, Panginoon, sa aming asawa at ganoon din sa aming mga anak. Kaya sa araw na ito, Panginoong Yesus, salamat po na patuloy mo pong ibuhos ang iyong biyaya, yung pagpapala sa bawat ina at ganoon din po sa salita mo sa araw na ito na aming pong pakikinggan. Salamat na ang aming mga puso, ang aming taenga ay bukas upang tumanggap ng kapahayagan mula sa iyo, Panginoon. At maraming salamat sa kalayaan ng banal na Espiritu sa lugar na ito. Kung nasaan ang Espiritu mo ay naroon ang kalayaan. At sa oras na ito, kalayaan po ang aming hinahangad. Dahil ang salita mo, Panginoon, ang siya nagpapalaya sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoong Puso. Dahil ito sa kanyang kapitinan. Amen. We may be seated in the presence of the Lord this morning. I want to speak in this area na napakahalaga sa isang Kristiyano. Because my passion as a pastor is to see believers, Christian, living the fullness of the blessing of God. Alam po natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus na kaligtasan ng katubusan natin. Ito po'y kompleto. Nung tayo tinubos ng ating Panginoong Yesus, niligtas niya tayo sa kasalanan. Winasak niya ang hallelujah. Praise. Okay? Okay ba? So sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa cross, tayo po ay nakaligtas, naligtas sa kasalanan, at ang sumpa ng kasalanan, ang sumpa ng kahirapan, ang sumpa ng sakit at karamdaman ay winasak ng ating Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya at bilang isang Kristiyano, marapat po ng isang Kristiyano ay lumalakad sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Normal po dapat na yan ang ating kaisipan. Amen? Kasama po sa pagpapala ng Panginoon sa ating buhay ay ang masaganang buhay natin kay Kristo. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Jesucristo na the thief cometh not but for to kill, to steal, and to destroy. Pero sabi po ng ating Panginoon, I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. Ewan po sa inyo, pero ang Bible po napakadaling unawain. Pag sinabing more abundantly o abundant life, kasama po yan ang lahat ng kasaganaan. Kasaganaan sa ating spiritual, kasaganaan sa ating physical, mabuting katayuan natin sa ating relasyon sa loob ng ating tahanan, mayroon tayong kapayapaan, at mayroon tayong kasaganaang pinansyal. Pero isang bagay po ang ninanakaw ng kaaway sa maraming mga Kristiyano, kahit mahal nila ng Diyos, pero parating may kakulangan pa rin sa buhay. Kaya sa umagang ito, magtuturo po ako ng napakahalagang mensahe na magwawasak kung may kahirapan at kakulangan sa atin. Pag naiintindihan po natin ang prinsipyong ito. I believe ito po ang isang area na dito nakapagnanakaw ang kaaway because sabi ng Biblia, my people perish for lack of knowledge. Ang mga tao ko, sabi ng Diyos, ay napapahamak dahil sa kulang sila ng karunungan, kulang sila ng kaalaman sa aking mga salita. Dahil kuminsan may mga tao alam nila pero nai-intimidate silang magturo. Pero bilang isang pastor, ang aking pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa congregation, kaya tinuturo ko ang mga bagay nito. At ang mga congregation namin nakakatch nito, isinapamuhay ito, nakita ko po yung kanilang tinatawag na financial breakthrough. Handa ba kayo ngayong umaga? Willing ba kayong makinig? Totoo? Malakay chapter 3. Gusto natin sa Malakay chapter 3. Basahin nga po natin lahat. Let's read. 1, 2, 3. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now with this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven, And pour out for you such blessings, that there will be no room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. You know, sa Old Testament, napakarami pong pangalan ng ating Panginoon at ang sinasabi niya po ito, says the Lord of hosts, or says the Lord of the heavens armies. At ang bilin po ng Panginoon dito sa last book ng mga propeta ay pinagbilin ng Panginoon na sinabi niya, dalhin niyong lahat buong buo. Bring all the tithes into the storehouse.
Ang tithes po, ang word na tithe, ang ibig sabihin ng tithe, 10. Sabihin natin 10. Ika-10 bahagi. Ika-10 bahagi. Kung meron tayong, kung tayo pinagpala ng Diyos, number 1 na dapat natin isipin, ang tithe ay ika-10 bahagi sa atin. Kung meron tayong 100 piso, ano yung ika-10 bahagi ng 100? 10 pesos. Amen? Kung meron tayong 1,000, ano yung tithe? 100 pesos. Hindi po tayo legalism dito. Pero ito po ay bilin ng Panginoon. Nasabi niya, ang inyong mga ikapo ay dalhin nyo ng buong buo sa tahanan ko. Okay? Hindi tayo ang nagpapasya kung saan natin dadalhin ang tithe. Ang Diyos ang nagsasabi saan natin dadalhin ang ating ikapo. Kasi pag nagturo ka ng ikapo, ang nagsasabi ng iba, ina ko po. Gusto ko pong liwanagin, ikapo. 10 part. Amen? First 10%. Ang ibig sabihin ng first 10%, hindi ka muna nagbahawas ng tax, hindi ka muna nagbahawas ng kung ano-ano, o may pupuntahan ko sa kay kumare, may babayaran ka hanggang ito yung natira, doon makakukuha ng 10%. 10% means, kung ano yung tinanggap mo, 10% buong buo, ibigay mo sa Diyos. Amen? Kasi kung minsan pagdating sa pera, ang mga Kristiyano nagpo-compute. Dito tayo nag-ooperate. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi po itong operation. Dito po sa pananampalataya. Ang tithes po, ito po ay expression ng ating pananampalataya sa Diyos. At ano ang promise ng Panginoon? Pag dinala natin ang tithes sa tahanan ng Diyos, saan po ang tithes ninyo? Dahil kayo po ay worshipers. Dito po sa Chongsan worshipers. Wala po tayo sa Chongsan ngayon, pero po, kaya mukhang may bagong ginagawa ang Diyos ngayon sa inyo. Amen? And alam nyo, ang sabi ng Panginoon, pag ginawa po natin ito, and see, sabi niya, try me now in this. Sa ibang translation, test me now in this. Hindi natin pwedeng subukan ng Diyos. Pero sa area na ito, sabi niya, subukan niyo ako sa bagay na ito. Subukan niyo ako, naibigay niyo, bumig ka po ninyo, kung hindi ko buksan sa inyo ang durungawa ng kalangitan. Kung sino sa inyo talagang gusto ang bukas na langit sa buhay natin ng 2026? Pagbukas ang langit sa buhay natin, ang bumubuhos sa ating buhay ay pagpapala ng Diyos. Kaya gusto kong awitin yung umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Totoo, umuulan po ng pagpapala sa ating panahon. Sa mga tither. Amen? Hindi lahat ng Kristiyano, sa mga tither. Kaya pag natutunan po natin ang prinsipyo nito, totoo po, hindi lang umuulan ng pagpapala, babagyuhin tayo ng pagpapala. Glory to God. Because sometimes we are pressure with needs. We are pressure with needs. Sa mga Kristiyano, hindi tayo nalilibag sa mga pangangailangan. Diba? Paglipat namin ng SM, ang una kong kagad tinuro sa kanila, but seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things. Certain all these things. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag lamang sa inyo. Hindi mga bagay yung ating hinahanap. Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Hinahanap natin kung ano yung sakdal na plano ng Diyos sa ating buhay. At yun ang ating sinusunod. At bonus na lamang yung mga bagay na Kanyang ibinubuhos sa atin dahil gusto natin si Jesus ang nangunguna sa ating buhay. Dahil Siya ang ating Panginoon at Hari. Amen? So sa area ng finances, pag pinag-usapan natin ito, minsan may mga kaisipan, maging sa mga congregation ko noon, bago pa sinag-tithes. Ay, yung tithes na yan, yung pastor gagamitin lang sa ganito. Ay, gagamitin lang sa ganyan. Maging yung tatay ko noon. Very, very practical man. Ako yung unang na-born again sa family. At ako ang unang nag-preach. Sabi niya, anak, paano ka mabubuhay? Huwag kang aasa sa iba. Sabi ko, hindi ako umaasa kahit na kanino. Alam ko kung sino ang aking source. God is my source. God is my Father. And He is my provider. Dahil Siya ang tumawag sa akin, He will provide my needs. And then He provides abundantly. Amen? He provides the only best for His children. Kaya po dito, ang primary blessing ng tithing is you will live in an open heaven. Bukas na langit. Amen? Gising ko pala sa umaga, Panginoon, salamat sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Kaya ang unang-unang taong nag-tithe ay si Abraham. Kaya unang-unang dapat natin naintindihan na pag tayo mabubuhay sa bukas na kalangitan, dapat lumakad tayong may pananampalataya. Ang pagbibigay ng tithes, ang pagbibigay ng ikapo, ang pagbibigay ng offering is an act of faith. Hindi po rin mag-tithe yung mga unbeliever. Amen?
Yung mga totoong mananampalataya, pag naiintindihan nila ito, kaya ka faith dahil kahit marami kang pangailangan. Natuto ako mag-tithes nung wala ako sa ministry. Pagkatapos mo maging missionary, nung kinasal kami ni Pastora, sabi ko sa pastor ko, nagpaalam ako, sabi ko sa Bible, hindi rin magandang testimonyo na nasa mission ako, pero wala akong may pakain sa asawa ko bago kasal kami. Amen. So sabi ko, paalam muna ako sa ministry, sumama ako sa hanggang to, may tinayo kami building sa Marcos Highway, yung anong yun sa TG Hardware, kami yung gumawa bago kasal kami ni Pastora. And so, nagsimula ako sa yung talagang, magkano yung yung carpenter, parang 135 per day. Tapos may 135 per day. Pero pag ako ng sahod ng Sabado, umahanap kami ng church, yung first, yung tithe, binubukod namin, nag-uusap kami patungkol sa offering. And consistent yun. Consistent yun. Kahit nagsisimula kahit buntis si Pastor at pangalan naming anak, consistent yun. Hindi nababawasan ng tithe. Hindi kami sumasablay sa offering. Pero nakikita ko ang Panginoon. That's how God provides for us. In other ways, supernaturally. In fact, bago pinanganak yung pangalan naming anak, ang pangalan ng aming anak na si Nehemiah, ngayon ay arkitekto na, bago siya ipinanganak, nawalan ako ng trabaho. Wala kayong materials, 1 week, wala kayong pasok. Mga kabuhatan niya, yung week na yung next week, manganak siya. Tapos wala akong trabaho. Sabi ko, Lord, sabi sa akin ng Panginoon, makikita mo anak, na hindi yung lakas mo, kundi ako ang iyong source. Huwag kang manalig sa, makikita mo, huwag kang manalig sa kakayahan mo. Ako ang iyong source. Kaya sabi ko, Lord, I will relax, hindi ako mag-worry. And I begin praising God, I begin to worship the Lord. Pagkatapos ko nag-worship, tayo kumatok doon sa, yung kasi maliit ka rin ginawa doon sa property ng magulang ko, nakitira kami, yung ginawa ko parang, studio unit doon. And so, yero pa yung namin. Anong taga-Baguio, di ba? Yung yero, yung sisig, yung kaya nung kumapak ang lakas. Ganun kami nagsimula, do not despise the days of small beginning. Nagbukas yung brother-in-law ko, galing sa Zambales, galing sa Subic, kasi taga-Subic si Pastora, doon kami kinasal. Bakit ka umakyat ka ako? Hinahanap niya sa Pastora kasi pag buntis pala, sumasakit yung kanyang ngipin. Wala niya sa calcium. Di, pag bata ka nag-asawa, wala kang wisdom, wala kang knowledge. But, after that, sabi ko, ba't ka umakyat? Yeah. Sabi niya, pinapibigay ko ni tatay. Sabi niya, kasi yun pala, nung natapos yung mga American bases sa Subic, doon nagkatrabaho yung kanyang father. Meron siyang, anong tawag, pay, anong tawag yung lump sum money, no? Tinanggap niya because for so many years, nag-work siya doon sa American base. Malaki-laki yung kanyang tinanggap. Kaya pinagati-hatian yung magkakapatid. At meron kayong portion. Kahit nasa Baguio kami, umakyat yung blessing. Dapat ang blessing mo ako baba. Amen? Pero during that time, alam ng Lord, ang kailangan umakyat. So makapal-kapal yung ilang libo. Nung panahon na yun, 1990. Malaki talaga yun. Amen? Kaya pag-uwi niya, salamat po niya, pinag-pray namin, nakabili kami ng lahat ng gamit ng bata, nakabili kami ng bata, lahat. May nagbigay sa amin ng crib, na hindi naman ako humingi, kailangan pala ng crib. Alam mo yun, kahit hindi mo hihingi, galing sa Diyos. Amen? And I know, hindi yung sweldo ko, hindi yung kakayahan ko, kundi alam kong ito ay surprise sa akin ng Diyos. We're not even serving God. Nag-a-attend lang kami ng church. Nagtatites lang kami. We support the vision. We support the ministry. Ang unang-unang nag-tithes is si Abraham. Dito sa Genesis 14:18-23. Kasi kaya sabi ko kay manager, sabi ko sa kanya, ito yung mga teachings na hindi lang ito tinuturo, ito yung dinedemonstrate. Dahil pag dinemonstrate mo ang giving ng tithing, meron ding demonstration at manifestation ng financial breakthrough ang Diyos sa ating buhay. Dito sa Genesis 14:18-23, that Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand.
And he gave him a tithe of all. Now the king of Sodom said to Abraham, give me the persons and take the goods for yourself. But Abraham said to the king of Sodom, I have raised my hand in the Lord to the Lord God Most High, the possessor of heaven and earth, that I will take nothing from a thread to a sandal strap. Itinaas ko ang aking kamay sa Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari ng langit at lupa, at hindi ako kukuha ng anumang bagay sa iyo. Kasi may inaalok yung hari ng Sodom. Kuminsan ang mundo mag-aalok sa iyo. Not all blessing ay talagang. Kuminsan may trap ang kaaway regarding finances. And we should not compromise regarding this matter. We know who our source is. Amen? Dito ko makikita yung integrity ni Abraham. That he denied anything to receive from the king of Sodom. Sabi niya, hindi ako kukuha kahit tasintas ng sapatos, hindi ako kukuha sa iyo. Sabi niya dito, that I will take anything that is yours, less. Baka sabihin mo, less you say, I made Abraham rich. Bakit sa Genesis 13? Dahil sa blessing ng Diyos kay Abraham, Abraham was very rich. Hindi po masama ng isang Kristiyano mayaman. Ito ang nagkukulang sa mga lahat, mga mananampalataya o mahal po ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya pagdating sa finances, basta Lord, hadyan ka. Ganun yung isip namin ni Pastora noon. Naglilingkod kami kahit wala kami pamasahe, wala kami reklamo. Nag-iipisit kami pag wala na kami pamasahe, naglalakad kami. We love God. Walang duda. Pero tinuruan ako ng Panginoon, anak, pwede mo naman akong mahalin na may pera ka. Amen. Kasi ang salvation kompleto. Ang Diyos ay hindi Diyos na kahirapan. Nasa Zambales kami noon, nagpapastor ako, I was a young pastor, merong isang single mom. May problema sa finances. Sabi ko wala rin. Yung allowance ko noon, 200 pesos. Kaya pag ubus ng allowance ko, nagpapasli na lang ako. At hindi na tulungan magbigay ang congregation. So, meron siyang pangangailangan financial. Hindi ko matulungan, ipag-pray ko na lang. Pero sabi ko, Lord, this is not right. Kung meron ng pwede kang bigyan. Amen? Pero anong mamibigay mo? Dahil kulang ka. Pero pag meron kang revelation at accept mo yung blessing, then pag meron pangangailangan ng isang tao, matutugunan mo because you have what it takes. Hallelujah! Amen. So, babakwasin dito ngayon, yung kaisipan na mali regarding wealth or regarding finances. Amen? Kaya si Abraham, sabi niya, hindi ako kukuha ng anuman sa iyo, baka sabihin mo, ikaw ang payaman sa akin. Kasi dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagpapala ng Diyos sa kanya, the blessing of the Lord brings wealth. Ang blessing ng Panginoon will bring you wealth. Sa ibang translation, the blessing of the Lord will make you rich. Wala nangangaral nito. And it will add no sorrow to it. Kung usapan natin ngayon sa corruption sa Pilipinas, billion, hindi hundreds of billion, billion. Ibig sabihin, napakayaman ng Pilipinas. Nasa maling kamay nga lang. Pero pag tayo po naintindihan natin yung covenant na iligay, the people of God in the Bible, you read your Bible very well. Abraham was rich, Isaac was rich, Jacob was rich. Hanggang ngayon naman ang Israel, they were one of the most richest nation because of God's covenant with them. Amen. Alam niyo ba sa Bible, pag sinabing nanampalataya kay Jesus, anak ka ni Abraham? Amen. The same blessing Abraham has, you have. Hindi lang natin kiniklaim kasi hindi natin alam. And the devil is trying to blind the eyes of Christians na kontento tayo sa ganito. You know, when we were praying for a place na sabi ko, Lord, kasi kung isa pag sinasabi ko sa ibang member ko, ba't hindi ka naka-attend? Pastor, umattend ako, umiikot ako dyan sa may wala kaming maparadahan. Kaya yung mister ko, pastor, yung sister umattend, pero yung nasa yung sama mo. Pastor, binabantay yung sakit, baka tanggalan ng plaka. Kasi maraming natanggalan ng plaka sa may nagilian. Sabi ko, Lord, hindi pwede ito. Pag binigyan mo kami ng lugar, dapat malaki yung parking. One time, nung yung aking plan sa Smart, nag-review ako ng aking plan. Tapos na ako nag-review kasi binibigay ko lang sa plan dahil kilala naman ako sa Smart, matagal na akong customer nila. So, good prayer. So, maaga ako natapos. Sabi sa akin ng Panginoon,
Anak, di ba naghahanap ka ng malaking parking na pwede mong pagkadaran? You talk to the manager. Kaya sabi ko sa teller, doon sa sinihan, ma'am, pwede ko bang kausapin yung manager? Ganyan, di ba? Opo, nandiyan si manager. Ano pa kailangan yun? Pastor ko ako na. Baka pwede gamitin yung isa sa sinihan niyo. Very, very accommodating yung manager. And then sabi niya, opo, pastor, thank you. Okay, sige po. Kailan niyo po gagamitin? Ganito, sige. Subukan mo namin 2 Sundays. Tapos, in-announce ko agad. Walang tantan. Pastor, ito po yung price. Hindi ako kumurap. Sige po. Amen. Nung nag-i-invite ako na isang kapatiran, sabi ko, kung lilipat tayo sa SM, wala ka ng dahilan, may parking na. Alam mo, sabi niya, di ang mahal. Ini-invite kita, hindi ka magbabayad, bayad na. Amen. Sometimes our limit is in our thinking. Ito lang yung kaya mo, ito lang yung pwede mong gawin. And the devil had lied to us regarding this matter. But I believe when we understand the principle of tithing, when the people of God understand that God is the God, yung sabi dito that I have raised up my hand in the name of El Elyon, the Most High God. So yung unang, kung mag-interpret tayo ng Bible ganito, kasi marami sa YouTube ang nagsasabi, yung tithing, Old Testament yan, yung tithing, batas yan, law yan. Says who? Yes, naging batas ni Moses, kaya sa Malak, I bring all the tithes into the storehouse that there will be meat in my house. Ginawang duty noon. Pero ang unang-unang ng tithes ay si Abraham. Wala pa ang batas noon. Amen? Ibig sabihin, tithing is not law, tithing is faith. Ang totoong magta-tithes ay yung mga tao lang may pananampalataya sa Diyos. Of course, sa ibang mga relihiyon, talagang binigiman yung tithes, hindi sa atin. We should understand what tithing is. Dahil ang bigaya sa New Covenant is mula sa puso. Walang pilitan. Amen? Out of the gratitude of our heart. Kung may ginawa ang Diyos sa iyo, pinapala ka in response. Hindi ka nagbibigay para ma-bless. Nagbibigay ka dahil bless ka na. Palapakan mo ang Diyos kung bless ka. Amen. Kaya nga sabi ng pagsalita ng Diyos, mahal ng Diyos, ang masayang nagbibigay. Kasi bless ka. Amen? Purihin ang Diyos. So, sabi dito that si Abraham, nag-tithe siya kay Melchizedek. Sino si Melchizedek? Punta tayo sa New Testament. Kasi sinasabi ng iba, Old Testament yan, Pastor. Yung tithing na yan sa Old Testament. Kaya punta tayo sa New Testament. Okay? Nagtuturo ako sa aking pastoral may training. Tinuturuan ko sila ng hermeneutics o how to understand the Bible, how to properly understand the Bible. At isang principle doon is the law of the first mention. Kung saan unang na-mention ang isang bagay kasi may tinuturo ang Diyos doon para sa principle. Amen? At regarding tithing, ang unang nag-tithe ay si Abraham. At nagbigay siya ng tithe ay Melchizedek. Sino ngayon si Melchizedek? Melchizedek was the king of Salem. He was the king or he was the priest of God Most High. Kaya nung si Abraham nag-tithe siya kay Melchizedek, ano yung isenaryo noon? Nung si Abraham ay nagtagumpay laban sa mga hari, no? Maraming hari ito eh. Tapos kinongkon ng hari na ito, yung Sodom and Gomorrah, kasama yung kanyang nephew Lot. Kaya nung malaman niyang nabiyag sila, 318 men sa household ni Abraham. Inequip na sila and they recovered. No? Hinahabol na itong mga hari ito and he overcome them and he took the family, he took lahat ng mga spoils nila and he won the victory. Kaya si Abraham, nung siya nagtagumpay, nag-tithe siya kay Melchizedek sa pagkilala na yung tagumpay na ginawa ng Diyos ay dahil God is El Elyon. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Amen? 318 men. Paano magtatagumpay doon sa mga warriors, no? Kung hindi sa kamay ng Diyos. Kaya sa buhay natin, mga magulang kapatid, kung meron tayong financial breakthrough, financial miracle, alam natin dahil ito sa tulong ng Panginoon. Dahil ito sa kamay ng Diyos, dahil ito sa pagpapala ng Panginoon. It has nothing to do with us. Amen? Dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi sa Hebrews 7 verse 8 to 11, Here mortal men receive times, but there he received them, of whom it is a witness that he lives. Ano ang sinasabi dito ng author ng Hebrew? Even Levi, who received tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. So, ibig sabihin dito, ang sinasabi dito ay nung nag-tithe si Abraham kay Melchizedek, wala pa yung tribe ng Levi. Remember that Abraham, Isaac, and Jacob sa 12 tribes. At sa 12 tribes, naroon ang tribe ng Levi.
Ang 12 tribes, yung tribe ni Levi, ito yung tinatawag na galing sa Aaronic priesthood. Hindi makakwalify na pare ang isang maglilingkod sa tabernakulo not unless galing sila sa tribo ni Levi. Ang sinasabi dito na si Melchizedek ay hindi galing sa tribo ni Levi. Ito ang priesthood na dito lang nabanggit. Sabi nito, therefore in perfection were through the Levitical priesthood. Ang tinatalakay dito is priesthood. Yung mga pare, saserdote, maglilingkod sa tabernakulo. At doon nakita natin si Abraham na nagbigay ng tithes kay Melchizedek na hindi galing siya sa tribo ni Levi. At ang sinasabi dito, na ang pagkasaserdote o priesthood ng ating Panginoong Jesucristo ay in the order of Melchizedek. Ibang order. Kasi sa Levitical priesthood, dapat galing yan sa Aaronic priesthood, na galing sa tribe ni Levi to qualify them to serve in the priesthood. Pero si Abraham, nagbigay siya ng tithe kay Melchizedek na hindi siya gagaling sa Levitical priesthood. Ibig sabihin, ang tithe niya hindi batas. Amen? Because Abraham is the father of faith. Ano sabi ni Paul sa Romans 4:16? Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Sulat ito ni Paul sa Romans, na ibig sabihin ng Romans, ito po ay Gentile believer. Hindi sila Hudyo. Amen? Nasabi ni Paul, who is the father of us all? Father of those that believe. So if our father paid tithe to Melchizedek, honor God through Melchizedek, yung priesthood ng ating Panginoong Jesus. Babasahin mo sa Hebrews, verse 11, sabi dito, Hebrews 7. Therefore, in perfection were through the Levitical priesthood, for if under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek and not according to the order of Aaron. So, nung magparingo ng Panginoong Jesucristo, nag-establish ang Panginoon ng new order. Bagong kaparaanan. Amen? Naalala ko nung bagong Kristiyano, may awit kami, I find a new way of living. I find a new life divine. Amen? New way of living. Bakit? Sa bagong order ng Panginoon, we can come before God in the presence of God because Jesus, our high priest, is seated at the right hand of God in heaven. He is alive. Not only to make intercession for us, katulad ni Melchizedek na bless niya si Abraham in the name of El Elyon. Alam niyo pag nagbibigay ng tithes? Ang tumatanggap ng ating ikapo, dahil yan ang kanyang salita, mismo ang ating Panginoon Jesus. Ang pinabless tayo ng Diyos. Kaya yung mga tither po are blessed people. And good news, pag ikaw ay blessed, no curse can attach to the blessing. Kasi may mga maling paniniwala, Kristiyano sila, kasi tinitatang ko, kasi niya ang tulog ko, kasi ginaramit ka. Ano yung tinaramit niya? Ang Diyos niya. God is more powerful. The blood of Jesus is more powerful. No curse can be attached to the blessing. If you're blessed, you're blessed. Kahit nagtataasan ng gasoline, why participate? Amen? Glory to God. Naalala ko nung tumataas yung gasoline ko. Oh, glory to God. Papapunta ka sa gasoline. Hallelujah! Thank you, Lord! Pero kahit kailan hindi parating meron. Amen? There's always abundance in the kingdom of God. So tithing is an expression of our worship of God. Pag tayo po ay nagtatithe, ito po ay ating in-express ang ating gratitude, ang ating thanksgiving. Yes, nagpupuri tayo sa Panginoon, buka palakpak tayo, minsan sumisigaw tayo, pero kulang yan pag hindi ka nagtatithes. Hindi ba pa? Pag magsigaw, nag-bless ako, okay na. Pero hindi apektado yung finances mo eh. Ganun to rin eh. Masaya ka lang sa church. Diba? Pero gusto yung magkaroon ng breakthrough. Sino dito talagang seryoso gusto magkaroon ng breakthrough? Kaya sabi ng Lord, test me now in this. Hindi po ako nagsabi. Mensahero lang po ako. Amen? Mensahero lang po ako. Deuteronomy 26 verse 9 po. He has brought us to this place and has given us this land, a land flowing with milk and honey. And now behold, I have brought
The first fruit of the land which you, O Lord, have given me. Lord, binigyan niyo sa akin ang lupain na ito. Lord, binigyan mo ako ng trabahong ito. Lord, binigyan mo ako ng pabor na ito. Lord, binigyan mo ako ng connections na ito. Lord, kinikilala ko ng lahat ng ito'y bagay ay galing sa iyo. Kaya ako'y pumarito sa Chongsan Worshippers para maglingkod at para ibigay sa inyo ang talagang galing sa inyo. Di ba ang sarap? Na kinikilala mo na ang lahat ng pagpapala mo ay nagmula sa Kanya. Nagawa ko ito, salamat na hindi ako nagkasakit ng buong linggo. Walang sakit sa loob ng aming tahanan. Salamat, Panginoon. Kaya salamat po ito ang aking kapo. Purihin ka. Amen. Expression mo yun. Amen. Sabi dito, then you shall set it before the Lord your God and worship before the Lord your God. So you shall rejoice in every good thing which the Lord your God has given to you and your house, and you and the Levite and the stranger is among you, when you have finished laying aside all the tithe of your increase in the third year. Oh, humanda kayo kung nagtatides kayo, mag-breakthrough kayo. I don't know how God's going to do it, but He's gonna do it in the name of Jesus. This church will never be the same. Minsan, di ba, parang pag nagre-rent ka, kung nagre-raise up sila, parang you're at the mercy of, di ba? You're at the mercy of, ganito kayo mag-isimula. Wala kang magawa. Pero what if pag pinagpala ka ng Diyos, magpagawa ka na sa iyong building? Amen. Amen? Yes. Hallelujah. Alam mo, pag nasa gawa, ang gawain ng Diyos, it will cost money. Amen. Yun ang practicalidad noon. It costs money to buy equipment. Mabago kami sa SM, may isang kapatid na galing ng Cambodia, at yung linggo na yung worship. Habang nag-worship and maliwanag, samantala nagsiset up kami ng mga lights. Kasi nagsiset up kami, gaya yung mga men namin, 6 o'clock pa lang. Pag nagbukas yung gate, pasok agad sila set up. 8:30, yung mga worship team nandoon. Nandoon, kompleto na sila. Nag-rehearse, no? Tapos, 8 o'clock, 8:30, prayer and intercession. Lahat ng mga volunteers, lahat ng mga ushers. Kaya pag maglilingkod tayo sa Diyos, seryoso po tayo maglingkod. Amen? Hallelujah. And so, 9:30 sharp. Pero habang nag-worship kayo one time, sabi ko, ba't ang liwanag, Lord? Pero pagbilat ko, parang madilim pa rin. Dahil hindi namin ginamit yung main na monitor. Nung pagkatapos ng worship, pinag-pray yung kapatid dahil babalik ng Cambodia. Sabi niya, Pastor, doon sa Cambodia, ganito kami. Every Sunday sa sinihan din kami, nagse-set up kami, sound system, kasama yung LED wall. Nung marinig ko yung LED wall, sabi ko, oh, yun, maliwanag. Sabi ko, magkano yung LED wall? So sabi ko sa isang kapatid na nakakaintindi sa technicals, magkano ba yung LED wall? Yung ganitong kalaking LED wall, Pastor, 250,000. Hallelujah! Let's believe God for that LED wall. Hallelujah! Kaya natin yan. Amen! Habang nandyan tayo. And then sabi nila sa akin, Pastor, mayroong property, ganito yung price. Tignan niyo, silipin niyo baka gusto niyo. Pinuntahan ko lang, pag-pray, hallelujah. Amen. Amin niyo, pag meron tayong pananampalataya, wala akong mahirap sa Diyos. At walang imposible sa Panginoon. Pero lakihan po natin ang ating pananampalataya. Nag-speak ako sa last week, nag-guest kami regarding mindset, yung kaisipan. Sapagkat kahit na ikaw Kristiyano, mahal mo ang Diyos, pag may mali kang kaisipan o maliit na kaisipan, it limit God to move in your life. Kaya kailangan mabago yung isip natin. Ang Diyos po natin ay napakabuti. Amen? Ang Diyos po natin mapagbigay. Kung hindi niya pinagkait sa Jesus na kanyang bugtong na anak, hindi niya kaya ipagkakait sa atin na lahat ng buting bagay. What? Para hindi ka malit sa trabaho mo. Hindi ka Diyos sa Lord mo sasakyan. Kaya hindi ka ng Lord ang sasakyan mo kahit na ikaw empleyado. Amen? Sabi ko sa anak ko katapos niya nagtrabaho niya sa anak, sabi ko, yung ganyang nature ng trabaho mo, start believe God for your car. Kahit na ganyang kabataan ka palang, start believe God. Lumaki kayo sa pamilya na may pananampalataya, gamitin nyo. Hindi magagaling sa atin, nanagamit ka. Amen. But God will bless us because God is the God of abundance. Sabi ni Paul, 2 Corinthians, last scripture. But as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also.
I speak not thy commandment. Anong grace ang sinasabi ni Paul dito? The grace of generosity. The grace of liberality. But I am testing the sincerity of your love by the diligence of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your... Kaninong sake, bakit naging mahirap si Jesus? Hindi siya mahirap, naging mahirap si Jesus. Mayaman ang Diyos. Amen? Pero naging mahirap. Bakit naging mahirap? For our sake. Para saan? Para tayo tubusin sa kahirapan. He became poor that you, sabihin mo me, through His poverty, might become rich. Sabihin ng iba, pastor, spiritual yan. Really? Basahin mo yung context. Talking about money, talking about giving. Amen. Put the scripture in context. It's all about money. It's all about, kasi chapter 8, chapter 9 is about giving. Kaya ang New Testament hindi intimidated sa giving. Amen? Hallelujah! Kaya, narinig ninyo, ulang na ako sa oras, we're going to, alam kong first time nyo ito narinig, at sinabi ng Panginoon, try me now in this, says the Lord. We're gonna do it. Amen? Ito yung mga mensahe gagawin natin. Kasi kahit marinig mo yan, pag hindi mo ginawa, wala na. Pero pag ginawa mo, you will see a result. Amen? Kaya gagawin natin, ako yung naganda rin ako kasi itong offering na ito, sabi ko kay manager, ay dadalhin niya doon sa mission sa Nagilian. Meron mission ng kanyang asawa, may gawain po doon, at kung ano nasa puso nila mag-asawa ng pagkamitan, yun po ang kanilang pagkamitan. Amen? Kaya, sabi ko, Lord, napakalakas dito sa atin dahil alam ko, this will break the limitations in your life. Your giving today will transform your financial aspects. Makikita niyo na mula ngayon, yung paikot-ikot na cycle na parang tumatabla ka lang, o minsan kahit wala pa yung sweldo ay, na. Pero, I tell you, you will begin to see the blessing of God manifest in your finances. Amen. In some ways, may paraan ng Panginoon when we honor Him in our giving. Amen. Tumayo tayo ka na. And I encourage everyone, kahit magsimula kang maliit, 20 pesos, 10 pesos, as long as meron kang seed. Amen? Yes. Is that the amount of money? You remember yung widow, di ba? Nagbigay siya ng pinaka-sentimo lang, pero binigay niyang lahat. And Jesus was, sabi niya, widow na ito siya nagbigay sa pinaka-lahat. Because it's not the amount. Kung yun ang nasa iyo, ibigay mo sa Diyos. Amen? Tumayo tayo. Let's honor God. Kung handa na tayo magbigay, purihin kay Jesus. Dalhin natin ang ating mga ikapo. Dalhin natin ang ating mga offering. Malaki na rito. Dalhin natin ito. Ilagay natin. Saka natin magpe-praise. Saka natin magpe-praise. Hallelujah. Saya
there your heart will be also. Kung nasaan yung ating kayamanan, doon din ang ating puso. Pag tayo nagbibigay sa gawain ng Diyos, ang puso natin po ay nasa kanyang gawain. Nasa Panginoon. Amen? Kaya yung commitment din natin, nag-grow, commitment natin, nag-mature, ay meron tayo sa sacrificial giving o sacrificial serving, masaya tayong ginagawa kasi tayo po nagbibigay. Hindi lang sa oras natin, hindi lang sa talento natin, hindi sa ating finances. And you know what? The kind of seed you sow is the kind of seed you will reap. Kung financial ay mabiging pula, ito'y babalik sa inyo, siksik, hindi umahapa. Expect it to happen. Expect it to happen because I obey God today. Kaya ako nandito ngayon to give you that word. Father, in the name of Jesus, we honor you in our giving. Your word says, honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your increase. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. I thank you that you will supply every need of this ministry, every need of your people in this, the worshipers that are here, in the name of Jesus. Lord, for Mom Jenny and her husband and the ministry you've entrusted to them, I declare that all their needs are met abundantly according to their riches and glory. Even the place where they can worship, you will open doors for them. And I thank you, Lord, for this place. I thank you, Lord, for this tithes and offering. Even those that are giving for the very first time, give them, surprise them with blessing this week. Open doors of heaven. Open the windows of heaven and pour out a blessing toward them that they will not be room enough to receive it. So we declare your blessing to each and every one. We declare your blessing over these finances. Multiply it back to them. Good measure, pressed down, shaken together. Running over will men give it to the cross. Thank you, Father. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now before I close with the prayer of blessing, I want to pray this prayer. Gusto ko yung manalangin na isang panalangin. If you have not received Jesus as the Lord and personal Savior of your life, kung hindi pa tinanggap si Jesus Cristo bilang iyong Panginoon, bilang iyong Hari, pwede tayo manalangin. Itaas mo ang iyong kamay, gusto mong tanggapin si Jesus na maghari sa iyong puso. Marahil meron kang relihiyon pero wala kang personal na relasyon sa ating Panginoon. But today, you want to receive Jesus, believe that He is your Lord, He is your Savior. Personally, you will experience the reality of His presence in your life. Nabuhay si Jesus sa amin. Dalangin mo ang panalangin ko, sabihin natin sa Diyos. Diyos na makapangyarihan sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ako po'y nagpapakumbaba sa umagang ito. Humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. Patawarin mo ako. Sa oras na ito, nananampalataya ako na sinugo mo si Jesus Cristo, ang iyong bugtong na anak, na siyang namatay sa cross, ang kanyang dugo ang nabiluhos para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, mula sa umagang ito, binubuksan ko ang aking puso. Mula sa araw na ito, maghari ka sa akin. Pagtuhin mo po ang mga Panginoon. Ikaw na ang hari, ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Salamat sa regalo mong kaligtasan. Salamat sa yaman ng iyong biyaya. Maraming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ama, pagpalain mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo po sila sa lahat ng gawain nila, sa kanilang mga trabaho. Salamat na dadalhin yung mga customers. Salamat na sila pagpapala sa loob ng kailang bahay. Saan man sila pagparoon, sila'y pinagpala. Yan ang salita. Pinagpala, Panginoon, sa buhay na ito. Pagpalain niyo po sila. Even financially, iangat niyo po sila sa kailang buhay. Tingnan niyo sila ng promotion and surprise them with breakthrough. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Before we go, gusto lang po natin batiin si Jane ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday na Mother's Day pa. Diba? Thank you. See you again next Sunday. Sa Chongsan po tayo next Sunday. God bless